Tayo talaga. Sinabi nga dun sa Ebanghelyo, no? Kasi nga, sabi nga ng Panginoon, yung binigay niya sa atin, yung sa Ebanghelyo, yung binigay niya sa atin, dapat nating gamitin para mag-multiply. No? Yung ginawa niyang 1,000, binaon niya sa lupa, na nagalit tuloy ang Diyos. Sabi sa verse 26, no, sa St. Matthew, chapter 25, sabi, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-ani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 at ibigay sa may 10,000. O biro mo, imbis nga madagdagan na, wala pa hinuon. Ito yung sinasabi na pera na, naging bato pa. Diba? Kasi nga, diba, ugali natin na mag-save ng mag-save para bukas. No, mag-save daw para pag nagkasakit. O yan, nag-save sa pagkasakit, kaya nagkasakit tuloy. No? Kasi hinahandaan ang sakit. Ibigay mo kay Lord yan, di ba, hindi ka magkakasakit. Di ba? Sabi ni Father kanina, pag naglilingkod ka, hindi ka niya papayagan na magkasakit. Di ba? Sabi niya, Father, naulanan daw siya, nainitan din siya nagkasakit. Sinabi sa verse 10, pagsisihan natin, kaya importante po talaga na tayo ay mangumpisal. No? Sa ating community, di ba, sinisikap nating matupad ang monthly confession. Yung mga matagal ang hindi nangumpisal, nako, magnilay-nilay na. Yung mga kasalanan na matagal nang naka-stack, ilabas na po yan, no? Kailangan natin mangumpisal. Kaya, isa po talaga yan sa nire-reseta ko. Kailan ka ba huli ng umpisal? Yan, tinatanong ko talaga yun pag mayroong magpapapray over sa akin. Kasi baliwala po yung pray over kung hindi tayo mangumpisal, hindi tayo magsisi sa mga nagawa nating kasalanan, no? Tapos, sabi po dito sa verse 11, mag-alay ka ng kamanyang at ng handog na pagkain sa abot ng iyong kakayanan. Pagkatapos, magpatawag ka ng manggagamot. Ang Panginoon din ang may likha sa tungkuling iyan at huwag mo siyang paalisin pagkat kailangan mo siya. No? Bago tayo lumapit sa manggagamot, kung natupad na natin yung manalangin, pangalawa, magsisi, pangatlo'y mag-alay, sigurado, magaling na magaling ka na in Jesus' name. Amen? Praise God. Yan. Yan po ang basic na gagawin natin. Alam nyo, mahirap man ito ituro. Kasi isingit pa rin na isingit ng tao, uy, kaya nga may doktor, regalo din naman sa atin ang doktor. Sabi dito, chapter 38, verse 1, igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang may likha sa tungkulin yan. Ang Panginoon din ang naglikha sa kanila. Nagagamitin ng Diyos na pagagalingin tayo. No? Pero hindi sinasabing didiretso tayo sa mga doktor. Amen? Kaya, unahin pa rin natin ang Diyos. Matthew 6:33. Marami ngayon tayong ma-encounter na pupunta agad sa doktor. Lahat ng gamot in-apply na. No, lahat ng opera ginawa na. Tapos in the end, sasabihin, ay manalangin ka na lang kay wala na yan pag-asa. Stage 4 na. Nako, yan ang sinasabi. Kaya, lalo po pag sinabing operahin, hihiwain ang katawan mo, mag-isip-isip talaga. Mag-isip-isip talaga kasi po, di ba sinasabi, ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ang hirap yata, no? Nahiwain ang katawan natin. Diba? Ang hirap-hirap ng maggalaw ng katawan natin. Lalo po pag sinabi na ng cancer, huwag na lang ipagalaw. Naalala ko yung kapatid ko, sabi ng kapatid ko, ang cancer daw ay sakit ng demonyo. It's an evil sickness. So ano ba ang makakagamot sa demonyo? Wala nang iba makaka-counterpart sa demonyo kundi ang Diyos. Amen? Sino, hindi natin kaya yun, ha? Lalong hindi kaya ng doktor. Kaya ang makakaya lang yan, ang ating Diyos na buhay. Kaya lumapit tayo sa Kanya at sigurado pagagalingin ng Diyos yung may cancer. Lumapit lang at gumawa nga ng tamang paraan. Yun nga, dumalangin, magsisi, at mag-alay. No?
lalo sa pag-alay. Imbis na ialay natin sa Panginoon, ang ating mga pera, mapunta tuloy sa doktor. Sabi nga, subukin mong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. Parang sinasabi ng Panginoon, subukin mong lumapit ka sa akin. Ibigay mo lahat ng kayamanan mo. Sigurado pagagalingin ka ng Diyos na buhay. Amen? Praise God. Madali ito i-convince sa walang pera. Pero maraming pera, unahin mo na nilang ubusin yung pera nila. No? Kaya, yung mga nanonood sa atin sa TV na ito nga ang topic natin, sana po yung mga may karamdaman, talagang unahin natin ang Diyos. Hindi yung ang pagpapagamot natin, lalo pag makakapuntang abroad, naging payabang pa. Sasabihin pa nila na, ang doktor ko si ganito, no, yung mga pinakasikat na doktor. Wala naman nangyayari, namatay din. Gumastos ka pa ng milyon, tapos namatay ka, ibigay mo kay Lord, sigurado ibabalik sa iyo ang kagalingan. Minsan, ang yabang pa na pupunta siya sa ibang bansa para magpagamot. No, akala mo noon, meron din kasigurado ang mapagamot. Diba? Meron nga po kaming kapitbahay, umabot na siya halos around the world. May cancer siya sa colon. Ayun, namatay din. Maliwanag sa pangatlo na mag-alay ka ng kamanyang at ng handog ng pagkain sa abot ng iyong kakayanan. Hindi naman siguro pagkain lang ang pwede nating ihandog pag milyon-milyon ang pera. Alam nyo, kung talagang yung mga nanonood sa atin, kung mayroon naman silang mga lote na nakatiwangwang lang, pwede naman po